special report sa Bayan ni Juan. Ngayon, meron po tayong konti katanungan sa Bayan ni Juan. Itong mga kabataan to, madalas na dinarayo itong tinatawag na kainan na to, ang tinatawag ay henerasyon. Ngayon, interviewin ko lang sila, tatanungin ko muna isa-isa ang kanilang pangalan. Krisha po. Krisha. Galvan. Galvan. Isa-isahin ko kayo, ikaw? I'm JC Omilas po. Okay. Jerwin Madrigal po. Alfred. Alphonse. RJ Bauto. Ano sa inyong henerasyon? Para po sa akin, ang henerasyon po ay isang pagkakakilanlan. Dito po nalalaman kung paano nakikisalamuha isang grupo ng mga tao, kung paano nakikilala isang grupo ng tao. Hindi lang ito basta-basta sinasabing tao o pagkakakilanlan, pero it's more than that eh. Parang ito po yung ipinapamana rin natin doon sa mga susunod pa sa atin. So ayun po, yung henerasyon. Ikaw naman, anong masasabi mo? Ano para sa'yo, ano sa palagi mo ang isang henerasyon? For me po siguro ang henerasyon ay may katumbas na word din. Siya yung legacy. And yun lang po. Thank you. Si Jerwin. Sa akin yung henerasyon, it's set of people sharing the same culture, ng mga paniniwala. So there are more likely people sharing the same thoughts or the same principles. Yun po yung sa kanyang henerasyon. Fred po. Alfred, no? Alfred, para sa'yo, ano ang isang henerasyon? Para po sa akin yung generation is transition of events po. Tapos, hindi lang siya simple event, kung ano din siya. Pwede din siyang involved din yung yung pagpapamana po ng values, principles, kaya kung saan po na-identify o nakilala yung isang bagay. Parang ganun po. Parang pamana, ganun. Sabi niya, legacy. Thank you. Ikaw naman, ano nga pala ulit? RJ Baut. RJ, para sa ano ang isang henerasyon? Para sa akin yung henerasyon is parang pagbabago. Kumbaga, kung na-adapt natin yung iba't ibang yung changes sa panahon ngayon, kung ano na yung nagiging changes sa panahon, na-adapt natin. So, habang tumatagal, nagkakaroon ng iba't ibang generation kung paano natin na-adapt yung changes. Ito naman, may isa pa akong katanungan sa inyo. Ano naman ang isang masarap na pagkain na dinarayo nyo rito sa henerasyon? Sinigang! Gano'ng kasarap ang sinigang ng henerasyon? Sa akin lang kasi, parang yung distinct taste ng Filipino sinigang nandito ko. Like yung for the tamis. Yung asim ng sinigang, saka yung lambot ng karne. Tapos medyo Filipino din yung pagkaluto ng mga gulay kasi yung lambot ng mga bagay-bagay. So yung tenderness saka yung sourness nung sinigang, yun yung binabalikan namin. Actually, hindi naman kasi kami once in a while dito, pagka nagkikita-kita kami magkakaibigan, lagi kami nandito. Tapos although marami kaming order na ulam, it's always the sinigang yung hindi nawawala. Sinigang talaga, yung nagde-define ng generation experience namin. Wala pong papalit dun sa sinigang nila. Kahit po, iba po yun. Pero sinigang po talaga, yung binabalik-balikan namin dito. Iba po talaga yung lasa ng sinigang as compared dun sa other stores. Yes po. Wow, ayan ha. Iisa yung order nila, sinigang. So, ibig sabihin, ito yung talagang dinarayo nila. Siguro, ito, hindi ko pa natitikman eh. Pero sa nakikita ko, yun lang ang kanilang in-order eh. Pero marami silang order ha. Pero yun lang. Mukhang masarap nga talaga. Sinigang. Ako po si Monchi Gabaw Santos para sa isang special report sa Bayan ni Juan.